Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan. Sapagkat ang umibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Tayo pong lahat. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong matuwid may bait at habag, kahit sa madilim taglay ay liwanag. Ang mapagpautang nagiging mapalad kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Tugon, Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawaka. Buong karangalan siyang itataa. Tugon, Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Tumayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Umarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga kapatid,
at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutyain ng lahat na makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi na ipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayun din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang gabing ito ay gabi ng pamamaalam para sa ating Poong Jesus Nazareno. Ang imahin ng Poong Nazareno na dumating dito nung linggo at ngayon po ay ilang oras na lang at siya po ay magbabalik na sa kanyang tahanan doon po sa Quiapo. Kamusta po ang 4 na araw na karanasan natin habang naririto ang Nazareno? Malalang. Pero mayroon man o wala, basta't ginawa ni Jesus ang kanya pong misyon, ang dumalaw sa atin at maghatid ng biyaya at pagpapala sa lahat po ng taong nananalig at nananampalataya sa Kanya. O ngayon, sa Kanyang pag-alis, ito po ang Kanyang mensahe sa atin. No? Hindi pwedeng maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama, ina, anak, kapatid, maging sa sarili, ng higit sa akin. Ito mga nakalipas na araw, marami po tayong karanasan. No, nung inilalabas natin ng Nazareno, may mga tao, kagabi, no, nag-uunahan, nagsisiksikan, makahawak sa Nazareno. Pero yung tanong ay, kaya mo bang sumunod? O hanggang dito lang? Kasi sa paglilibot ni Jesus, siyempre, no, hindi lang naman siya nagpa-picture, hindi lang naman siya nagpa-cute, kundi ang hinahangad, kung tayo po ay nakinig sa kanyang mga aral o mga itinuro, magkakaroon tayo ng, kumbaga, yung paninindigan natin na simula ngayon, susunod tayo sa kanya. Kung nakinig tayo. Kung hindi tayo nakinig talaga, wala talaga tayong susundan. Aalis si Jesus, pero nagawa niya ang kanyang misyon, tayo ba? May natanggap ba tayong biyaya? Lilipat lang yan sa ibang lugar kung saan doon siya papakinggan, doon siya tatanggapin. Siyempre, naghihikayat no, na sana sa kanyang mga itinuro, makumbinsi talaga tayo at maniwala, manalig, para nang sa ganon ay makarating tayo sa langit. Yun naman yung purpose yung maibalik tayo sa langit. Pero kailangan mo muna kasing makinig. Hindi pwedeng ngayon lang kasi nandito siya, sige, ang sigasig natin, masigla tayo na sumasamba, na nagpupugay. Pero kaya mo bang panindigan ang pagsunod kay Kristo? Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, kaya mo bang sumunod? Tingnan natin, ano ba yung sabi sa... Kasi mayroong literal na susunod ka, pwede kang, baka tinatawag kang maging pare, iwan mo ng lahat, no? Pwedeng ganon.
Pero pwede rin namang sa ibang paraan na pagtawag ni Jesus, kaya mo bang sumunod? Kasi kung naramdaman mo ang presensya, no, ang pagpapatawad, ang pag-ibig ng Poong Nazareno, ang paanyaya ay gawin mo din. Sumunod ka sa akin. Pag sinasabi kasing sumunod, gayahin mo ako. No, gumaya tayo sa Nazareno. Hindi ang Nazareno ang susunod sa atin, kundi tayo ang kanyang pinasusunod. Pero hindi tayo pinipilit. Kundi kaya kailangan naiintindihan mo dapat. Bago ka sumunod, pag-isipan mo muna ng mabuti. Hindi pwedeng basta-basta lang. Saan ba tayo pwedeng tinatawag na sumunod? Sa pinahayag ni Apostol San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, ang sabi dito, mag-ibigan kayo. E ang tawag din ni Jesus, umibig tayo. Ano ang pinakamahalagang utos? Ibigin ang Diyos. Ibigin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So pag-ibig. Kasi kung ang taong mamumuhay sa pag-ibig, dahil sa pagsunod niya sa Diyos na unang na umibig sa Kanya, hindi ka makakagawa ng pangangalo niya. Pagpatay, pagnanakaw, o pag-iimbot. No? Pag sinabing pag-iimbot, yung hinahangad mo yung mga ari-arian o pag-aari ng iba. Kaya ba ito? Kakayanin ba natin? Kasi pag naniwala kang kaya mo, kakayanin mo sa tulong ng Diyos. Kaya mo bang iwan ang bisyo? Kaya mo bang iwan ang luho? Kaya mo bang iwan ang mga kalokohan? Kasi sinasabi mo alagad ako ng Nazareno, deboto ako ng Nazareno. O ito ang sinasabi ni Jesus. O kaya mo bang iwan yan dahil mahal mo ako? Kasi unang-una lagi, unang-una pag-ibig sa Diyos. Pag may pag-ibig sa Diyos, kayang-kaya mong ibigin ang iyong kapwa. Hindi lahat ng umiibig sa kapwa, umiibig sa Diyos. Dahil yung iba na nagsasabing umiibig sa kapwa, ginagamit lang ang kapwa. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag ka nang manloko. Ano ba pag sinabi manloko? Siyempre, yung nanloko ka, o kaya naman po pwedeng niloloko mo lang sarili mo, pinapaniwala mo yung mga tao na mabait-baitan ka na, pero hindi pa talaga. Ngayon lang, no? Kahapon, ang babait natin, talagang nakayapak, talagang umiiyak pa, ama namin. Pero nakikipagbalyahan, kaya ba talaga o pagtatawanan lang tayo sa ginagawa nating ito? Ito yung gustong imulat. Hindi yung, uy, sige na, punta na kayo, lapit na kayo sa akin, sunod na kayo sa akin. No, meron pa mga giveaways, meron pa mga freebies akong ibibigay. Hindi Sinabi mismo na Jesus, pag-isipan mo muna ng mabuti. Katiyak ka ba talaga? Gusto mo ba talaga? Kasi hindi importante sa Diyos yung marami. No? Yung marami. Hindi yung quantity, kundi yung quality. Ng mga nagsasabing, susunod ako mula umpisa, tatapusin ko hanggang dulo. At in between, hindi ayahay ang buhay. Hindi ibig sabihin na sumunod tayo sa Diyos, hindi ka na magkakasakit, hindi ka na ma-heartache, hindi ka na mawawala ng trabaho, hindi ka na aawayin ng asawa mo, hindi ibig sabihin ganun. Nandiyan pa rin yan. Mararanasan pa rin natin. Pati ang pagtanda, mararanasan natin. Kasama na pagtanda, mga sakit ng kasukasuan. Sinong ayaw tumanda dito? Para mamaya, ipakuha na natin sa Diyos. Lord, ayaw niyan tumanda kasi bahagi ng pagtanda, makakalimot ka na. Bahagi ng pagtanda, hindi ka igagalang ng anak mo, ng mga bata, makakaranas ka ng ganong sakit, na pababayaan ka. Bahagi yun ng pagsunod mo kay Kristo. Yung magiging tapat ka kahit may mga ganitong karanasan. Minsan, yung nasasabi, bakit gano'n? Nagdidibosyon naman ako sa Nazareno. Bakit ngayon? Simba naman ako ng simba. Pero bakit may problema pa rin?
Kasi kung nakakasunod tayo sa Nazareno, kahit may pumasok na problema, alam natin kung ano ang dapat gawin. Kasi nagbibigay naman ng gabay ang Diyos. Ito ang problema nyo, no? Sinaktan po ako ng asawa, iniwan po ako ng asawa. Ano ba sinasabi ni Kristo? Halin mo ang iyong asawa. Pero yung tanong, no, mag-asawa ba talaga kayo? Hindi nga kayo kasal. Ang drama-drama nyo, hindi nga kayo kasal. Ay, hindi pa kayo mag-asawa. Kung pakikinggan lang talaga natin, at yun yung pinaka-importante sana, no? Sa mga araw na naririto, kapiling natin, dinalaw tayo ng Nazareno, sana po yun ang mas manatili sa atin. Hindi yung picture, kundi ano ang aral na itinuro sa atin sa loob ng 4 na araw na kanyang pananatili sa atin. Amen? Magsitayo ang lahat. Lumapit tayo sa Diyos Ama upang makasunod tayo kay Kristo ng hindi pabago-bago at makatugon sa mga hamon ng pagiging alagad. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway patuloy na magpakita ng tunay na pagiging alagad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At tinawang iwaksi ang pananalig sa mga material na kayamanan at matagpuan ang tunay na katatagan sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway hindi tumalikod sa mga pagsubok at sa halip, harapin natin ang mga krus na dumarating sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may pinapasang krus sa katawan, isip o sa espiritual na paghihirap, naway matutong lumakad sa mga yakap ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kapatid na nagpasan ng krus ni Kristo sa mundong ito, naway maging maligaya na sa walang hanggang kasiyahan sa manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, ang mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito, at sa patuloy na pagkakaroon ng kapayapaan at tigil na awayan ng mga bansa, lalo tigit sa Palestina at mga Israel. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Ang tanging ninanais
nais ko ay matamo lamang ang pag-ibig mo. Lahat ay iwanan ko, wala nang kailangan, sapat na ito. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyaya, aming inampun, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Tumayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 puspos ng walhati ang langit at lupa. Osana, 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 sa kaitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana, sa kaitaasan. Osana, 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 sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig ay San ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Kung nanaisin aking akuin at
Balikatin ang krus mong pasanin. Ibigin iputo sa akin koronang inangkin pantubos sa amin. Kung pipili ang alipin sa bahay tahakin, krus na landasin, galakayakin, hapis ay di pansin, ang iyong naisip, siyang susundin. Kung iyong hangarin, ika'y aaliwin at kakalingain, kung may papawin. Kung pipiliin ang alipin sa bahay tahakin, krus na landasin, galakayakin, habis ay di pansin, ang iyong naisip, siyang susundin. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo, maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating pagkukulan ng panalangin ang mga yumao nating mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamiti ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama namin mapagmahal, iniahabilin namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pabayaan at pamalagin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Maupo muna po sandali. Sa pagkatapos po ng pagbabasbas ay bibigyan po kayo ng huling pagkakataon para makahawak, makalapit, makahalik sa paanan ng Poong Jesus Nazareno at maidulog po ninyo ang inyong mga kahilingan sa Kanya o kung anumang pabaon na panalangin na inyo pong ibibigay sa Kanya pong pag-alis. Kaya maraming salamat po sa ating Parish Coordinating Council, sa mga ministries and organizations sa pagtutulong-tulong para po maidala dito ang imahe ng Poong Nazareno sa mga tumulong, sa mga generous na donations po ninyo para manatili pong fresh at mabango ang ating simbahan. Hindi po yung katabi niyo yung mabango, no? Yung simbahan. Kaya salamat po sa inyo pong generosity. Salamat sa mga suporta upang ang ating pong pagdiriwang ay talagang maging memorable at meaningful sa lahat po na dumarating dito. Bago po magdiwang ang Quiapo, no, ng Kapisahan ng Nazareno ay nadalo po tayo ng isa sa mga replika, no, na ginagamit sa Kapisahan ng Nazareno. Siyempre maraming salamat sa pamunuan ng Minor Basilica and National Shrine of Black Nazarene sa pamumuno ni Father June Sescon sa pagpapaunlak at nawa ay makabalik ulit ng ipapahintulot ni Richard. Salamat sa mga Hijos del Nazareno MBBN, no, na kahit na mabalya, no, masugatan ng mga taga-Kamba matyagang pinotektahan at pinilit at sinikap na mailapit po ang Nazareno sa mga tao. Tulidad clap po para sa mga Hijos del Nazareno. Kayo naman kayo. Naiiyak ka? Naiiyak. Salamat. No? Lumusog daw sila. Salamat sa mga pagkain in tubig na inyo pong pinadala para po sa atin sa mga balangay, no, na mga deboto, sakop po ng ating parokya, sa inyo rin pong pakikisa at sana sa mga susunod pa nating mga gawain at pagdalo po ng Nazareno. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay? Sige po. So mamaya po, no, asikasuhin kayo ulit ng mga ihos para i-manage po yung inyong paglapit sa Nazareno. At pagkatapos po niyan, ay babiyahin na po siya, imo-motorcade na papunta po ng kanyang tahanan doon sa Quiapo. Magsitayo na lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, at anak, sa Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang gabi. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Mapasa amin ang kaharian. iligtas mo Sundin ang kami loob mo. sa kasalanan. Bigyan mo kami ngayon ng aming Ang kakanin sa araw. krus mong At patawarin mo kami sa kinamatayan aming mga ay para ng pagpapatawad sagisag namin ng ng nagkakasala. aming At huwag mo kami ipaintulot kaligtasan. at iadya mo kami